Hey guys, welcome back to the vlog. This is Ina and welcome back to another episode of Chasing in the Wild reaction video. And as for now, nasa episode 4 na tayo ng Chasing in the Wild out of 17 episodes. So 13 na lang yung oh my gosh, sobrang nakaka-overwhelm na nakakalungkot kasi 13 na lang yung inaantay natin nung mga nakaraang buwan ay inaantay natin kung kailan magsa-start to. Pero ayun na nga, we're down to 4 episodes. So looking forward na tayo sa Friday ulit para sa 5th episode ng Chasing in the Wild. Pero ayun na nga, masyadong mahaba tong intro na to. But disclaimer guys, sobrang konting clips lang yung kinuha ko from this episode. As in yung reaction ko na lang kasi medyo naka-copyright claim na tayo and hindi ko alam kung paano siya gagawin. So ayun lang, let's start in 3, 2, 1. So ito na yung scene na ni-reject ni Sevi si Elise. Alam mo yung tinitiis niya pero talino din ni Arkin pinagselos niya. Sevi, seloso, marupok, kamero. Lagi ko dito. Tingnan niyo yung galit ng face niya. Sevi, marupok. Sevi, seloso, marupok, kamero talaga. Tingnan mo. Ito yung nasa book kung paano inis na inis si Sevi no na inaya ni Elise si Arkin. Ano ba yan? Hindi pa man din sila nag-aaway na. So, this is one of my favorite part. Nung pinakilala na nagpakilala tong dalawa na to. Ayun na! Look at that. Oo, after 20 years. Okay pala dun, no? Ano? Okay? Whatever you call it. Suotin mo yan, ha? Lakas to. As if I have a choice. Salamat sa pumunta. Sa pagsimula sa namin. Diba? Para sa igib. Sige na, bumili ka na. Yo, panakinig ako dun sa Angel. Bakit? Ito! Wala dito! Maririnig pa yun, nagbablog pala ako. Share ko lang. Are you guys doing? Tell me. Dasar mo naman ako. You know, just because you won doesn't mean you will keep me waiting. Ito na. Sa harap ko. Where? Well, all I can see is a scar in front of me. Ayoko na. Damn, he looks hot. Ayan. Ang hilig ko talaga ng ganyan. Alin? Hirap mo ni Coach. Pasok si kami sa finals. Nanalo ako sa pustahan. Kailan? Kausap mo na si Ruel. Convoy na lang siya. Ang gwapo. Ito na lang nagpapakilig sa akin eh. Bakit? Date? Date? Hindi kasi natanong maayos na kameraan.
like famous. Sino? Lagi lang ako nagbibiro. Pero, seryoso ako. Seryoso talaga. Kaya hindi. Ano ba kitang ngiti? At least may tao ako pag naggaganto ako sa bahay, wala akong kumagano. Pumayag na siya. Chasing in the Wild. Ay! Hindi ako makapagsalita. Mas kinikilig ako doon sa lalaki. Salamat rin sa pagsama. Yeah, I honestly really liked what we did today. Ako rin. Masaya ako na nag-enjoy ka. Nagandaan ko yun. I noticed your necklace. You wear it a lot. Pero, bakit nakatawa? Alam, Can I look at it? sige. Huwag ka na magulat kung magpagawa ka ng gano'n. Hindi. Ako lang. Wala nagpagawa nito. Grabe yung flash yung Wala naman special. nakinig na. Why are you giving this to me? Parang may activity. Sino ba yan? Parang may Special. Am I special? Ikaw? Do you like it? Hindi ba halata? Tama ka talaga ito ni Jess. Ayun pa. Sabi, I don't want mixed signals or confusing feelings. Abangan nyo na lang sa vlog yung boses nyo. Sabi, Ina, kanina pa yun. Do you like it? Walang pula na. Gusto ko lang. Ano pala si Bea? Oo. Ano ba yung mga nakakasabi tayo? Pang Hindi ako. Facebook siya. Baka pati yung Pinakalapin, may person na mukha nila. pinakakapit ng ibang tao magkasama ko. O tapos, ano sabi ko? Wala akong pake. Pero, siya daw meron. Oo, kayo nag-overthink. Eh, baka naman kasi mali lang yung pagkakaintindi mo. Ano, pinag-explain mo ba siya? And ayun na nga, kakatapos ko lang panoorin yung episode 4 ng Chasing in the Wild. And sobrang mind-blowing niya, guys. Like, wala yata ako nakitang flaws. But may mga napansin akong scenes na parang may ni-remix sila dun sa original. Pero nakakatawa kasi halos hindi ko siya napansin, guys. So, it's a good thing for me, like me, na alam mo yung mga small details na papansin. Parang every episode, consistently kong sasabihin na nanggugulat po ang isang Gablagman at Hyacinth Calyado dahil grabe yung mga expressions ng eyes nila. Alam niyo yung sinasabi nilang eyes don't lie and action speaks louder than words. Ito yung masasabi kong ang galing ni Gab at ni Hyacinth kasi yung body language nila as in nangungusap yung mga mata nila and alam niyo yung slowly but surely na kinikilala nila yung isa't isa.
sobrang simple lang kasi nung story na to na nangyayari talaga siya sa totoong buhay. Pero ayun nga, dahil sa sobrang simple niya, medyo meron din mga karanasan dito na nangyayari sa totoong buhay and masakit yun. Pagka pa dito, you can see through their eyes yung feelings nila towards each other's character. Hindi ko na alam kung in character pa ba sila, kung si Gab ba to, si Haya, or si Sevi at si Elise na. And grabe, iba talaga yung chemistry nung dalawa. Di ba nung sa SSA, sobrang awkward nila and sobrang konti nung scenes nila doon. Kasi hindi pa naman kasi talaga nagmi-meet yung characters nila formally doon. So, ayun. And with what I've, paano ba? Kung ano yung napapansin ko ngayon sa Chasing in the Wild, nag-iba na and nag-improve na. Tapos, sobrang kulit ng character ni Gab dito, right? And Gab, based sa pagkakakilala ko sa kanya as a fan, hindi siya ganto. Sobrang konyo niya and in fairness sa Tagalog niya, plus the kanal humor, nakuha niya talaga si Sevi. And also with Haya, grabe, sobrang fashionista, sophisticated, stunning, yun yung masasabi ko sa kanya. Kasi nakita niyo dun sa birthday nung daddy niya, sobrang stunning. And also, gusto ko lang i-pinpoint yung scene nila with Hero. As in, yun talaga yung nasa book. Alam niyo yung wala silang tinatapon na scenes from the book. Kung meron man silang iti-trim down or tatanggalin, alam niyo yung gagawin nila ng paraan para same na same pa din kung ano yung nasa book. And with also the conversation of Shan and Hero na, girl, I couldn't find her. Alam niyo yun. Alam natin na si Yana. But I really love how they execute the necklace scene, yung something special. Wala bang special ba dyan? Bigay ba yun ni Luna? And nung sinuot ni Gab yung kwintas kay Haya, doon na naging special yung kwintas, 'di ba? Natatandaan natin 'to. And ayun nga, binabasa ko ulit yung book and doon ko napansin na may mga pinaikot silang mga scenes sa book na napalabas na sa TV. For like example, yung sa pagbigay ng papers kay Luna, yung pag-ikot nila sa school, yung pag-iwan ng ID, and so on and so forth. Pero nakakatawa nga na hindi ko masyado napansin yung mga details na yun. Kasi super hook ako dun sa story nila, na yung mga scenes pala nila, dun ako na super hook. And lastly, inaabangan ko na yung 5th anniversary scene nila and yung pagamatay ni Tita Erin and yung forgiveness scene ni Haya with Tito Alfred. And ayun, sobrang nakakatuwa tong series na to kasi it keeps on surprising fans and audience, lalo na yung mga bago na yung bagong reader ni Guy na nabasa ko to, gusto kong panoorin. And hindi ako nadi-disappoint ng series na to, guys. So, ayun lang. And gusto ko lang ipahabol na free po mapanood yung episode 1, 2, 3 ng Chasing in the Wild sa Viva One app or Viva One yung link. You can watch it doon. And after yata ng episode 3, yung episode 4 is my subscription na. You need to pay for at least 99 pesos for a month. And may promo sila, I think, 269 for 3 months. So, dun ka na sa 269 kasi mas mura. Or gusto mo 1-year subscription para everyday mong marirepeat yung The Rain in España and Safe Skies Archer. And also this. And meron ka pang mapapanood na ibang series sa Viva One app. And also, nandun din yung sem break ni Gab and ni Haya and ni Jerome and ni Yana. So, ni Krisha. So, ayun lang guys. Thank you for watching. I hope you click on the bell notification and subscribe on my YouTube channel. Hope to see you on my next vlog. Thank you. Bye!